Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapako OFW dyan sa Middle East, please subscribe nyo naman ako and like din mga videos ko. So ngayon pag-uusapan po natin ang sinabi ni Sais Rogando Sasot. Sinabihan niya si Vico Soto na fixer of flood control issue. Alam mo kung bakit sinabihan ni Sais Rogando? Kasi nga si Vico Soto kasi ang nag-revealed ng issue regarding Muslia. Siyang unang nag-reveal ng issue tungkol sa mga Diskaya family sa contractors nila na tungkol sa katiwalian. Ngayon, yung pinatawag na sa yung pinatawag na sa Senado yung mga Diskaya at pinangalanan na ng mga contractors. Nagbago ang ihip ng hangin ni Vico Soto at ni Tito Soto pa. Nang nilabas ng mga pangalan daw ay hindi daw yun mga totoo, yun po ay panay mga kasinungalingan lang na sinabi ng mga Diskaya family. Nagkataon lang kasi yung mga kasama nila to at mga kaibigan ni Tito Soto at ni Vico Soto ay doon. Si Romualdez po pati si Tito Soto ay magkaibigan yan. At si Arjo Atayde at ang mga Atayde. Dahil si Minnie Mendoza nagtatrabaho diba sa Itbulaga. So expected yun na magkakaibigan yan. Kaso lang nagkataon na nakasali sila sa listahan. Kung ngayon ang lumalabas, kasinungalingan daw ang sinasabi ng mga Diskaya. O saan na tayo kukuha ng ng mga witness na magtuturo at magdidiin sa mga politiko, sa mga politician lalong-lalo pa dyan sa Kongreso. Kasi ayun nilang paniwalaan kasi yung mga kaibigan nila nakahilira doon, di ba? Tingnan nyo kapag nagpapapress briefing si Tito Soto pati si Pampilo Lacson. Tingnan nyo. Never kong narinig sa kanila na binanggit nila ng pangalang Romualdez at Saldico. Kahit binabanggit na ng mga karamihan ng mga tao na parang ayaw nilang banggitin. Kaya ito pakinggan po muna natin ang salaysay ni diskurso ni Sais Rogando Sasot. Bigla nilang inactivate si Vico Soto para pangontra sa mga Diskaya. Ano ngayon ang linya ni Vico Soto? Vico Soto revealed, let's sing a song. I see your true colors. Di ba ang surreal? Ang role lang ni Vico Soto doon sa House of Representatives para pangwafos sa mga Diskaya. Para papulaanan ang mga sinabi ng mga Diskaya. Siyempre, mabango ngayon si Vico Soto kasi nga kunwari mga anti-corruption emerald. Tapos, siyempre, ginamit siya o inimbitahan siya. Wala naman siyang ganap doon sa House of Representatives. Wala naman siyang alam. Wala naman siyang what was his useful information during the HOR hearing? Anyone? Para magkaroon ng gotcha ay ng quotable quote sa kanya against sa mga Diskaya. Ano yung sinabi? Huwag niyo papaniwalaan yan. Hindi yan, sinungaling yan. May mga tao daw magagaling magsinungaling. Kaya huwag paniwalaan. Di lahat. Di tapos na. Si BBM, sinabi niya, hindi, name dropping lang yan. Si Vico Soto, ay sinungaling yung mga Diskaya. Baka tapos na ang flood control fiasco. Magtatayo na in 48 hours, magde-declare daw, ipapakilala na daw ni Bongbong Marcos ang mga personalidad na mag-iimbestiga ng flood control fiasco. So, pinili niya yon. Malamang. Paano naging independent, pinili mo yon, sangkot ang pinsan mo. So malamang yung pinsan mo hindi imbestigahan dyan. Kaya, tapos na yan. This is like a malaking sarsuela. I think hindi nila na-control. They were not able to control the Diskaya revelation. Correct. It's already out there. Ako tingin ko that is the last and probably the only hearing na unscripted. Yeah. Sa Senate. At ngayon, nang gagawin ng mga yan, damage control. Diba, pinangalanan, nirelisan nila si Vico Soto. Anong ginawa ni Vico Soto? Naku, huwag niyong paniwalaan. Diba si Vico Soto, sinasabi niya, huwag daw paniwalaan ng mga, Diskaya. O anong tawag doon? Fixer! Si Vico Soto ay isang fixer ng corruption issue na to. You have to understand na si Bing Lacson
meron daw siyang listahan ng mga emirate. 67. Bakla, anong petsa na? Anong petsa na? Tapos binawi niya yun, di ba? Sabi niya, wala naman daw siyang ebidensya. Ito yung listahan. Tapos yung mga taong naglabas talaga ng listahan, ito ang mga emirate. And Sila they ngayon- have personal experience, Personal experience. Personal experience, oo. And now, they're trying to destroy the Diskaya by activating Vico Soto against them. Hindi niyo ba nakikita ang mga eksena? Tapos si Tito Soto naging Senate President. Tapos, nakita niyo ba yung target? Ilan yung kumampi pa kay Cheese? 9, di ba? 9 sila, 9. Bex, kita mo tina-target nila ngayon sa House. Si Jingo Estrada at Joel Villanueva. So, 9 minus 2 equals 7. So, 24 minus 7 is... So, ngayon, gumagawa na sila ng bitag. Para, babaliktad 17. kayo. 17. 17. And that is the magic number in order to impeach Sara. Yes. Girl, next year, magkakaroon yan ng impeachment trial. Diba? Kaya I'm sorry mga Villar, no? I'm disappointed with you. Yeah. Ako wala akong expectation sa mga Villar eh. Nararamdaman ko talagang babaligtad yan. Kasi syempre, business yan over anything else eh. Pero nga, yun nga, diba? Iniipit na sila. So ngayon, sa kanila kayo or amin? So itong flood control, hindi natin alam kung meron talagang sabit itong mga to. Pero iniipit na yun sila. Kita mo yung di ba, sabi, may supina, may ganyan, may bells. Bakla, uubusin niyang mga kakampi ni Sara sa Senate because that is the only way to win votes. Kaya sinasabi ko sa inyo itong mga to, this is one huge sarsuela. Wala na, tapos na. Ano na yan? Diba? Mas pinipili pa nila i-connect sa mga lahat. The Bongbong Marcos Show. Sabi nga ni Mama Lenny, number 1 sinungaling. Maniwala dyan, padrama-drama pa siya. Hindi ko alam na ganito na pala ang gobyerno. Tingnan mo kami. At ang nakakaloka, yung nag-i-interview sa kanya na anti-Marcos, hindi man lang natawa. Si Vicky Morales. Oo, tapos parang ano pa siya, you look teary-eyed. Na. Nakakaloka. Yung sa mga Diskaya kasi, it seems to me na yung mga Diskaya, mga ano talaga, mga hustler talaga. Yung mga, because of the development. Siyempre, yung may-ari ng Sandwest, nasa US na. So, pinaalis na. Inabisuhan na, di ba? Inabisuhan na, umalis ka na dyan, umalis ka na. Ngayon, dahil wala naman yung mga involved, back to regular programming. Di ba? So, ako ito na masasabi ko, no? Yung Indonesia, nag-warlaw sa Nepal. Nepal, oo. Asawa ng Prime Minister ay natik, sinunod ng mga tao. Grabe. Yun parang narinig nyo na. Kasi mahaba pa yan ang kanyang diskurso ni Sas Rogando Sasot. Anyway, kung matatandaan yung mga kawangis ko, di ba? Yung nagdaang mga araw, di ba nagsalita si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bubuo sila ng independent hearing para sa katiwalian ng flood control. Sabi niya, within 24 hours, di ba? Sasabihin niyo yung mga pangalan. Hanggang ngayon wala pa sinasabi. Naunan pa siyang sabihin unang nagbigay ng mga listahan ng mga Diskaya, di ba? Sinabi niyo yung mga pangalan na sangkot sa katiwalian sa flood control. Ngayon naglabas din ng listahan si Mayor Magalong ng Baguio City. Isipin mo, mayor pa lang yan. Ito mga contractors. Ito si Bongbong Marcos ay presidente ng Pilipinas. May hawak daw siyang mga ebidensya, may hawak daw siyang listahan. Pero hindi niya sinisiwalat sa publiko. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung pinsan niya kasi kasali sa listahan. Yun po ang mga iniiwasan niya. Akala ko walang kapatid-kapatid. Kahit di ba sinasabi ni Tito Soto, pati ni Pampilo Lacson, wala rin silang binabanggit na mga pangalan kahit Romualdez, Saldico, hindi nila sinasabi. Ang binabakbakan nila yung mga Diskaya family kasi daw mga mali-mali ang nilalagay na mga pangalan. Kasi nga nagkataon talaga na yung mga sangkot doon ay mga kadikit nila Tito Soto at Pampilo Lacson.
Ang nangyayari nga parang si Romualdez na yata ang nagmamando sa kanila, yung nagkukumpas sa kanila eh. Yung sabihin lang ni Romualdez na kay Tito Soto na ilagay na lang doon sa Kangkrami si Bryce Hernandez or doon sa Pasig City Jail. Diba umuulang siya no, si Tito Soto, which is magkaiba naman sila ang kanilang function. Iba ang Senado, iba yung Kongreso. Pero parang nagkukumpas si Romualdez. Diba? Parang nakikita natin yung pattern. Yung pattern parang gusto nilang idikit sa mga Duterte. Kasi nga sabi nila, pag-imbestigan nila daw simula tungkol 2016 onwards. Yung parang ganun lagi. Yung parang laging may dikit sa mga Duterte. Parang gusto nila talagang sirayin nila yung mga Duterte. Kasi nga, alam nyo naman, sa susunod ng mga taon, maglilipan na yung mga tatakbo sa mga sa election sa 2028. Ay ang pinakamalakas na pangalan ay kay BP Sara. Kaya pinipilit nila yan eh. Tignan mo, hindi yan magtatagal yan. Baka nga next year nga, mag-file ulit ang Kongreso ng tawag dyan, ng impeachment complaint laban kay BP Sara eh. May ano yan, may pattern yan. Yan pa sa Romualdez. Lalong-lalo pa bigla nagpalit ng liderato sa Senado na nagawak si Tito Soto na hindi naman niya alam kung ang gagawin niya doon. Instead na diretso-diretso na yung yung Blue Ribbons Committee hearing. Ngayon, ano mangyayari? Back to zero sila. Tapos ayun nilang paniwala ng mga lista na binanggit ng mga Diskaya family. O ano nang gagawin natin? Tingin ko malulusaw to yung issue na to. Parang drama lang to sa mga politiko, sa mga congressman. Parang pasikat lang masyado. Parang papugi lang. Yan ang nakikita ko sa kanila. So ayun sa mga kapako OFW dyan, please subscribe naman ang channel ko. At masalam sa ngayon and bye-bye.